Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sa Bungeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment? DOJ ay on the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment from the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you, thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrerepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa. Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay impormasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. I'm just a follow-up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the President have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit
Well, sinabi niya for flood control yan, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed, but it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule, the general idea na meron ang party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty, mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, i-collate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang na iboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, may TWG raw na i-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Nakalagay po doon na para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MUP pension reform na earlier na shelf ng economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon pero ito po ay parte na po noong nakaraang Kongreso, 19th Congress. At ipinupush din po ito ng Pangulo. Tapos last na lang po, yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance po, magkano po kaya yung gagastusin ng government for that starting next year? At saka saan po kukunin yung funding? Kung saan kukunin, sabi po ng DOF at ng OES at DBM, ito po ay meron na po na nakalaan para sa 2026 budget. Bali, magkano po kaya? Sa ngayon po, wala tayong pinaka-details kung magkano, pero nakalaan po ito. Hihingin ko po ang pinaka-detalye kung magkano sa kanila. I-clarify ko lang, kasi di ba na recently lang po na mention ni President tong increase na to. Pero yung parang yung deliberations po doon sa 2026 budget, parang nagdaan na rin po siya. Nasa final phases na po ngayon. So, paano po siya na-include doon sa... Kasi po yun ang nais ng Pangulo even before. So, talaga po na pinalano po ito. Thank you po. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries? Nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So, wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito.
sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, Yusek. Follow-up question from Chloe Ofana, Business World. Yusek, pasensya na. Ibang topic po. Maybe just get the Palace's reaction on the 3-month high unemployment rate po, which is weird kasi po ngayong holiday season dapat mas mataas po ang employment rate pero nakikita po natin na bumaba po siya hitting 3-month high. Sa ngayon, hihingin po natin ang opinion ng DOLE. Wala pa po sa atin na ibigay na anumang update tungkol dyan. Okay. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi ma'am, good morning. Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangal yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, and the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad na sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence, na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets, so hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman na Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication ng work. At especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication ng work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Last question, Kathy Valente, Manila Times. Yes, good morning, Yusek. Yusek, can you confirm reports that Education Secretary Sani Angara and the ICT Secretary Henry Aguda are on their way out? And how's the performance evaluation po ng ating mga cabinet? Denied po, dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting. At nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po mararate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Pero ma'am, meron bang mga susunod na sisibakin or maalis sa pwesto? Sa ngayon, wala pa sa ating na ibibigay na anumang update. Wala pa po. That is the last question, Yusek. Thank you. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taumbayan.
salungat sa sinasabi ng iilan. Nagamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taumbayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. At sa usapin naman ng kalusugan, muli, zero balance billing, higit 1 milyong pasyente na ang natulungan sa loob ng 4 na buwan. Bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang healthcare sa bansa. Umabot na sa higit 1,078,000 patients ang natulungan ng zero balance billing program ng Department of Health. Matapos lamang ng 4 na buwan. Ayon sa pamunuan ng DOH, patuloy ang full implementation ng zero balance billing sa mga DOH hospitals upang tiyakin na lubos ang alagang maibibigay ng programa sa sambayanang Pilipino. Makakaasa ang mga kababayan natin na mananatiling abot kamay ang maayos na kalidad na serbisyo ng mga pampublikong hospital at libre ang pagpapagamot para sa mga lubos na nangangailangan na mga kababayan natin. 4 na buwan matapos ang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hulyo, umabot na sa 1,078,164 na pasyente ang natulungan ng Zero Balance Billing Program na direktang iniutos ng Pangulo na gawin sa mga DOH hospital. Mahigpit na mandato ni Secretary Ted Herbosa ang full implementation ng programa sa higit 80 ospital ng DOH at sinigurong madali rin ang pagpoproseso ng bill ng mga pasyente. Ilan sa mga DOH hospital na rin ang nagpatupad ng paperless billing kung saan dinadala na ang resibo sa bedside o kama ng pasyente kung saan nakasaad na zero ang babayaran nito. Ramdam rin ang Zero Balance Billing o ZBB maging ng mga pasyenteng sumasailalim sa mga komplikadong medical procedures na umaabot sa milyong piso ang halaga tulad ng dialysis, surgery at chemotherapy. Sakop ang professional fee ng doktor pati na rin ang gamot na kailangan ng pasyente basta't nasa basic accommodation ng isang DOH hospital. Tinitiyak naman ng ahensya ang tuloy-tuloy na implementasyon ng Zero Balance Billing alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mapapanood naman sa DOH Facebook page ang kwento ng mga pasyenteng natulungan ng Zero Balance Billing. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.